Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So nandito na naman ako sa kaibigan ko at ito, meron na tayong natapos dito. Dumating ako kaninang mga bago magtanghali at tamang-tama ay naumpisahan na niyang buksan tong dalawa. Itong isang power supply ng LED wall. So na-check na natin to. Kung ano yung nakita nating sira doon sa unang video natin, so ganin pa rin yung sira yung kanyang switching IC. Yung tinatawag na next fit. Yung next fit yung sira. Dito naman, nabuksan niya na rin to, tinuloy ko na lang at nakita natin dito ay diode. So dalawang surface mounted yung diode na sira. Walang power yung problema nito. Makasabay itong nasira dito sa mga gagawin natin na nakailira. Meron tayong tatlong power lead. Tapos dalawang 3 kVA na automatic voltage regulator. Dalawang 10 kVA na EVR din. So ito yung mga nakahilira na gagawin natin. So tinamaan ng kidlat to sabay-sabay. At yung isang 10 kVA yata ay tostado yung transformer. So tumaas lahat ng supply at sinira yung mga gamit. So, isa to sa mga naapektuhan. At nung yun nga, nabutan natin na dalawa yung binuksan niya. So tinuloy na lang natin yung pag-check. At ito, nakita natin na dalawang surface mounted diode lang yung sira doon sa power supply. Okay, so yun lang yung sira. Ayan, on natin para makita nyo. So yan siya, gumagana na, nagpa-power na. Umiilaw na lahat yan, sinubo ko na yan mga siguro kulang-kulang 2 oras. Minomonitor ko yung mga diode na kinakabit natin. Kasi yung mga diode na yon, yung kanyang mga number coding ay wala sa internet. Wala sa, kung titingnan natin sa internet, kakaiba yung kanyang number coding. Wala kang makita. Kaya tinitingnan na lang natin, sinusukat kung ano yung mga voltaheng pumapasok doon. At binabase na lang natin sa design ng circuit. Siya, switching diode tsaka fast recovery diode. Yun yung mga kinakabit natin. At ayun siya, nagno-normal na siya. Ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga kinakabit natin sa loob para may idea kayo kung halimbawa na makaka-encounter kayo ng mga ganitong trouble na walang power, na sa primary lang yung kanyang supply, hindi nagtutuloy sa secondary. At para may kayo, may idea kayo kung ano yung mga dapat papalitan. So ito papakitaan sa inyo, Okay, so ito yun. Focus lang natin konti para makita nyo. Yan. So tatanggalin natin to para may pakita natin kung saan ba yung pinapalitan natin dito. Okay, so yung pinalitan natin dito ay ito. Ayan Ayan siya. Isa. Ito. So yung nakakabit dito original ay ganito, surface mounted. Ayan. Ayan siya. Ayan, bago na yung pinalit natin. Tapos yung isa ay nandito. Ayan. Yan, pinalitan na rin natin. So yun lang yung sira na pinalitan natin. Saan na ba yun? Titest natin. Saan na ba nakalagay? Okay, sandali lang. Saan na ba yung isa?
So, ito yung sira, oh. Ito. Ayan. Ayan, oh. Para makita nyo ng maigi, ano. Ayan, hindi nakita, eh. Ayan siya, oh. Ayan. Baliktarin natin. Ayan. So, 2 piraso. Iwan ko kung nasan yung isa. Ito lang yung sirang pinapalitan natin. Ayan, dito lang, oh. So, check nyo lang ng maigi, ano. Ayan, yung isa dito. Ayan. Lapit natin. Ito, ayan. Ito yung pinalitan natin. Tapos, yung isa ay dito. Ayan. So, ito lang yung sira. Ito, ano to? Original na ibang modelo to. MGP16X. So, 16 channel na Yamaha mixer. Yan. Ito yung mga, yun lang yung pinalitan natin. At yun lang naman yung sira na nakita natin. Ano, yan kung titingnan nyo ng maigi. Wala namang sunog sa board. Ayan. So, nagpo-protect lang siya nung tumaas yung voltahe. Yun lang yung mga sinira. Ayan. So, walang sinunog sa circuit. Okay. So, hanggang dito na lang siguro tayo. Ano? So, maraming salamat. God bless at bye-bye.